2 tulog na lang, Valentine's Day na. Pero ayon po sa isang survey, record low o pinakamababa sa loob ng 2 dekada ang porsyento ng mga sinurvey na nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang love life. Pinusuhan po yan sa Barangay Saksi Online ni Mark Salazar. Biro ng iba, may 3 raw na relationship status. Single, taken, at taken for granted. Si Ivo may karir na, may masayang love life pa. Give and take lang. Ayun, unawaan. Para walang away masyado. At kung may away man? Ayusin din. Sa mga sinurvey ng SWS o Social Weather Stations nitong December 2024, 46% ang nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Pinakakokonti raw sa nakalipas na 2 dekada. Nagiging trendy naman ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan yung kada individual nagiging career-oriented muna. 36% ang nagsabing pwede pa silang maging mas masaya sa love life at wala raw love life ang 18% sa mga sinurvey. Tinanong namin ng mga kapuso online, masaya ba ang inyong love life? Ang isang netizen, nasa road to 11 years na raw kasama ang partner na pogi, masipag at marespeto, habang ang isa pa ikinasal na sa kanyang first girlfriend. May nagsabi namang sa una lang daw masaya, may nagsisisi na raw, at may isang super stressed. Sabi ng iba pa, mas masaya raw kung maraming pera at pag bumaba ang presyo ng bigas. Ang ibang netizens, masaya kahit walang love life. Sabi ng isa, more on self-love. Si Jessie kahit iniinda ang usok, init at pagod sa trabaho bilang street sweeper, nagagawang asikasuhin daw ang mga anak at asawang may sakit. Ang paraan niya para ipakita ang pagmamahal, pasok sa acts of service, isa sa 5 love languages base sa konsepto ng American author na si Gary Chapman. Sa survey ng SWS, pinakamarami o 67% ng mga Pilipino ang nagpaparamdam ng acts of service o yung paglilingkod o serbisyo. Hindi nakataka-taka ayon sa isang sociologist dahil dati nang pinupuri ang Pilipinong marunong manilbihan. Kasi before, may ligawan session doon itatawag paninilbihan kung saan yung lalaki magiging present sa family, tumutulong siya kasi nakikita yung kung anong ugali mo, kung gaano ka ka-patient, kung tutunay ba talagang pagmamahal. Tig 51% naman ang mga nagpapahayag ng pagmamahal o papuri o words of affirmation at yung mga nagbibigay ng oras o quality time. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. 33% ng mga Pilipino ang idinadaan ng pagmamahal sa regalo. Bibigyan ng regalo, minsan. Pag may kayang budget. Siguro, grocery. Mas importante kasi yun kaysa sa bulaklak. Para po mas practical kaysa po bulaklak. Mas makakain po ng pamilya. Mas kailangan po ng pamilya ang bigas, ulam. Pinakamababa naman o 29% ng mga Pilipino ang touchy. Halimbawa, ma-holding hands, maakbay, yakap o halik at iba pa. Hindi yung masyadong PDA, masyadong ganyan. May paggalang kasi tayo, marunong yan tumingin ng nasa paligid niya. Marunong yan tumingin ng nararamdaman ng ibang tao. Hawakan yung kamay nung girl or nung guy. Teka muna, baka naiilang siya, baka hindi niya gusto. So, medyo magaan tayo pagdating sa physical touch. Wala naman talagang iisang formula para sa isang happy love life kasi magkakaiba naman talaga tayo ng love language. Tapos magkakaiba pa yung mga taong tatanggap nito. Para naman sa mga singles ngayong Valentine's Day, muling patunayan na pwede ang happy love life kahit walang kapares. Lalo na kung tagumpay ka naman sa self-love, di ba? Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.